Sabi po ng mga eksperto, mga kaistorya, sino mang bansa ang makakontrol sa karagatan ay makukontrol na niya ang daluyan o rota ng kalakalan. At sino mang bansa ang makagawa niyan ay makukontrol na niya ang global economy. Kagaya po mga kaistorya ng sinusubukang gawin ng China sa mga karagatan natin. At proven po ngayon ang sinasabi na ng mga eksperto sa ginawa pong pagsara ng Iran sa Strait of Hormuz. Ipakita ko sa inyo para may idea kayo Pagkatapos ay palakihin ko pa. Itong nakikita ninyo na may Google pin, yan po mga kaistorya ang Strait of Hormuz at ito po ang Iran. Gulf countries po yan mga kaistorya. Sila ay nagsusupply ng mga krudo, langis, gasolina sa iba't ibang bansa sa mundo at yan din po mga kaistorya ay trade route o daanan din, daloy ng mga kalakal. Nung isinarayan, binalita ng mainstream, papalo o tataas bigla ang presyo ng diesel at gasoline. Papalo ika ng hanggang 90 pesos. Nangyari po yan ngayon, mga kaistorya. At nararamdaman na natin, unti-unti na rin pong tumataas ang presyo ng mga bilihin. Bakit? Kasi po nagkaroon ng disruption, nagkaroon ng delay sa supply. Literal na hinarangan ito ng Iran sa pagbabanta niya na alin mga vessel o barko ang dadaan dyan ay bubombahin nila. Ibig sabihin, hindi makadaan yung mga barko na naglalaman po ng supply ng mga produkto, naglalaman po ng supply ng mga diesel, ng mga gasoline at gas. Mga kaistorya, meaning, tataas talaga ang presyo ng enerhiya sa buong mundo. Tataas ang presyo ng mga bilihin at mga serbisyo at nararamdaman na po natin yan. Isa yan sa epekto ng nangyayaring gihera ngayon dyan sa Middle East. Kaya tama yung sinasabi po ng mga eksperto, ito, kagaya po ni Atty. Jesus Falsis. Anong sabi niya? Iran's closure of the Strait of Hormuz shows us why it's important to defend the West Philippine Sea from China's control. Why? Because he who controls the sea controls the trade routes, thus controls the global economy. No to Duterte, China. Mga kaistorya, dito po sa Pilipinas ay meron pong dalawang major trade routes, dalawang sea lanes. Diyan po mga kaistorya sa may West Philippine Sea at diyan po sa itaas ng Luzon yung tinatawag po na Bashi Channel. Ang mas matindi pa, hindi lang basta yan trade routes, kundi pa tinatawag din po yung Bashi Channel mga kaistorya na sea lanes of communication. Bakit sea lanes of communication? Kasi po mga kaistorya, yan pong Bashi Channel ay marami po dyan sa ilalim ng dagat dyan na nakalatag na mga submarine cables. Yung mga submarine cables na yun ay kable ng mga telepono at kable ng internet na posibleng gamitin yan sa panahon ng labanan, mga kaistorya. Pwedeng putulin yan. Baldado ang komunikasyon, baldado ang ekonomiya. Lalo na kung maharangan yan ng China at makontrol nila, pwede na nilang kontrolin ang global economy. Kaya nga ang title natin, baldado ang mundo pag nakontrol yan ng China. Mabuti na lamang po naunahan yan ni PBBM na utakan ng presidente natin. Paano na lamang kung hindi si PBBM ang presidente ngayon? At ang kagandahan pa po mga kaistorya, como alam naman natin na mas malakas sa atin ang China, nakuha ng administrasyon ni PBBM ang simpatya ng mga allied o mga kaalyadong bansa natin. Tumutulong sila para magbantay dyan sa mga major sea lanes natin na yan. Paano ba namang hindi sila tutulong? Alam naman natin, mga kaistorya, na pag nakontrol yan ng China, lahat sila sa buong mundo
apektado, baldado din ang ekonomiya nila. Kaya nga hindi kayo magtataka ngayon. Kasi kahit may usapin ng digmaan dyan sa Middle East, hindi nawawala sa world o international news ang usapin sa Pilipinas. Kasi sentro po ng usapin talaga ang Pilipinas pagdating sa geopolitics at trade sa buong mundo. Tayo ba naman ay nasa sentro ng mundo, yung lokasyon natin? Nagkataon lang kaya o sinadya ng may likha? Ano ho, mga ka-istorya, hindi ba kayo napapaisip? Ito, ipakita ko sa inyo. PH, US, Japan forces train to defend major shipping lanes. Kita ninyo, mga ka-istorya. Kasama natin ang Amerika at ang Japan. Basahin natin na yung shipping lanes na tinutukoy West Philippine Sea hanggang dyan sa may Bashi Channel. A ranking Philippine Navy, pasensya kayo, may ubo ako, may sipon po ako. A ranking Philippine Navy official on Wednesday said the just concluded 15th multilateral maritime cooperative activity held in the West Philippine Sea and up to Batanes Group of Islands trained the Filipino naval forces to defend a major international shipping route. Diba, mga ka-istorya, kagaya ng mga binabanggit ko sa inyo kanina. Hindi yan lang basta multilateral o joint exercises, mga ka-istorya. Sinadya yan, pagbabantayan. Ano po, dyan sa major international shipping lanes na yan. Ang sabi, first and foremost, the 15th MMSA was conducted between the Philippines, the United States, and the Japanese Self-Defense Forces. This was conducted in the waters west of the country, all the way up to north. Yung north sa may Bashi Channel yan, mga kaisto. Yung west, sa West Philippine Sea po yan, to the Babuyan Group of Islands. Literal, yung Babuyan Group of Islands nasa Luzon Strait yan, which is also called as Bashi Channel. It's the first time that we have reached that part of the country, the Northern Islands, Babuyan and Batanes Group of Islands. It's a great accomplishment on the part of the AFP. Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, said in an interview with reporters. Ganda ng ginawa ni PBBM. Ano ho, mga kaistorya? Ang sabi po rito, mga kaistorya, dito sa ibaba, also, Trinidad said Bashi Channel is classified as a sea lane of communication or SLOC that allows access from South China Sea to the Pacific Ocean. Ito na, gaano ka-importante yan? A lot of international maritime traffic passes through that international trade. If I'm not mistaken, 5 trillion US dollars annually passes through the Bashi Channel. Bashi Channel pa lang yan. How about the West Philippine Sea? Sabi ko nga sa inyo, mga kaistorya, yung mga karagatan ng Pilipinas, ganoon na lang kaimportante sa buong mundo. Sige, invade din yung Pilipinas. Kung hindi ba naman kukuyugin ka ng iba't ibang bansa sa buong mundo? Bakit? Bakit? Kasi ba naman, pagka binalda mo ang Pilipinas at inagaw mo, kinontrol mo, kinamkam mo ang Pilipinas at ang mga karagatan ng Pilipinas, aaray ang mga bansa sa buong mundo. Kasi baldado ekonomiya nila noon. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit nakuha ni PBBM ang simpatya ng maraming bansa sa buong mundo. At take note, mga first world country and mga superpower country pa, mga kaistorya, ang kakampi natin ngayon. Trinidad said it is highly important that the country is able to defend such waterways or SLOC in line with the Comprehensive Archipelagic Defense Concept, which calls the Philippine military to defend all Philippine territories, including its 200 nautical miles exclusive economic zone. Ito pang karagdagang balita dyan. More interoperability drill scene for PH Australia, Japan, US. Sumama na ang Australia, mga kaistorya. Papaano ba naman? Yung mga barkong pangkalakal ng Australia, dadaan po, mga kaistorya, sa Bashi Channel.
papasok dyan sa may West Philippines sa South China Sea para deliver siya ng kanyang mga kalakal through trade route, dyan sa Basin Channel, sa mga bansa sa Asia. Kaya talagang tutulong po mga kaistorya ang Australia sa atin. Di ko na ito babasahin mga kaistorya kasi ang importante dyan, malaman mo na kung ano yung pinaka-core topic. Sige, ito pa. Indonesia naman, PH, Indonesian vessels hold coordinated patrol in maritime borders. Hindi rin papayag si Indonesia na makontrol yan ng China. Ang dami nating kakamping bansa, mga kaistorya, kita ninyo. Filipino and Indonesian naval and air units conducted the first leg of the coordinated patrol. Patrolya. Pagpapatrolya mga kaistorya na tinatawag na Philendo 40-2026 along the Philippine-Indonesia maritime borders on Wednesday. Diba? Sabi ko sa inyo mga kaistorya. Ang nakakaalarma nga lang, habang ang gobyerno natin busy sa pagtatanggol, pagbabantay sa mga karagatan natin, meron namang mga makapili sa loob mismo ng bansa natin na nagtatraidor, nasilaw sa halaga ng pera, nagpa-recruit sa China para po mag-leak ng mga impormasyon, pinapadala sa China. Isipin ninyo yung Department of National Defense, yung Philippine Navy, yung Philippine Coast Guard, dun mismo sila nagtatrabaho. Nako po naman. Yung mga pangalan ng mga personnels ng DND, ng Philippine Navy, at saka ng Philippine Coast Guard, finorward nila sa China. Hindi lang yun. Pati yung mga impormasyong mahahalaga, ipinasa nila sa China. Matagal na raw po itong nangyayari. Sabi po ng gobyerno natin, ngayon lang po natuklasan, ngayon lang nahuli. Mabuti pa rin, nahuli. Kaya nga pinag-iingat ng gobyerno natin, yung mga empleyado, maging mapagmatsyag ika kayo, bantayan ninyo yung mga kapwa ninyo empleyado sa mga ahensya ng gobyerno. Naku, naman, oo. Tingnan ninyo. Ang sabi, anyo, espionage activities linked to China began before 2024 deal. Kaya nga ang China, target talaga kontrolin ang Pilipinas. Kaya nga siguro, gusto na naman niyang mag-upo ng isang leader ng Pilipinas na pro-China dahil sa layunin nga niya. Pag nakontrol niya ang major international sea lanes sa Pilipinas, naku, makukontrol na niya ang global economy. Pwede niyang baldahin ang buong mundo kahit ang Amerika, mga kaistorya. Isipin ninyo, dalawa, West Philippine Sea at saka Bashi Channel. Gaano kalaking problema yan pag nagtagumpay ang China. Di ba? Ang sabi dito, National Security Advisor Eduardo Anyo said Friday that espionage activities allegedly linked to China began years before a provisional agreement between Manila and Beijing in 2024. Speaking on the sidelines of a Strat-based ADR Institute forum, Anyo said some of the cases under investigation dated back several years ago. Grabe na. The other cases that we discovered are a few years back. Naalala ko, panahon ng Duterte administration. Ano ba itong upang ko na umuugig? Panahon ng Duterte administration, ayusin ko muna. Panahon po ng Duterte administration, nabalitaan nyo, di ba? Nabulgar. Nang naupo si PBBM na nabulgar, na ito pa palang Philippine Coast Guard, may mga na-recruit sila na mga Chinese nationals at nabigyan pa ng matataas na ranggo. Isipin ninyo, Chinese nationals, pinasok mo sa Philippine Coast Guard, binigyan mo pa ng mataas na ranggo. Anong klase na yan? Isipin ninyo yun. Ang Philippine Coast Guard natin, tinatawag din po natin yan na first line of defense sa karagatan natin. Nako. Tapos ganoon ang nangyari. Ano na tayo? Oo. Mga kaistorya. Sige, basahin pa natin. The National Security Council on Wednesday confirmed that it had uncovered what it described as a serious national security matter involving suspected espionage activities. Sabi nga seryoso daw pong national security threat.
Grabe, pag gano'n ang terminong binigay ng gobyerno. Ay matagal ko nang ginagawan po ng content yan. Matagal ko nang pinaparating sa mga manonood. Maraming ilang taon na. Hindi lang 2025, 2024, 2023. O ngayon, nabulgar. Totoo pala. Lahat ng aking pinagdududa, lahat pala ng produkto ng aking mga research, totoo pala. Ayan na nangyari na. Mga kaistorya. Grabe, Pilipinas, oo. Mga kababayan kasi natin, mga maraming matatakaw sa pera eh. Grabe, oo. Dagdag pang magandang balita. 1K Japanese troops to take part in Balikatan. 1,000 sundalong Hapon pupunta dito sa Pilipinas. Pagpapakita ng puwersa yan at lakas. Nakikita ng China, mga kaistorya. Dagdag na balita pa para hindi naman tayo mapag-iwanan. Alam nyo ba, hindi lang pala kinasuhan at pinagbantaan itong si Ramil Madriaga, sinusubukan pang suhulan ng 500 million hanggang 1 billion pesos. Ay grabe. Grabe. Mga kaistorya, oo. Sinubukan ipatuda si Ramil Madriaga. Sino kayang magpapatuda sa kanya? Tapos, susuhulan pa ng 1 billion pesos para manahimik. Sabi po ng lawyer ni Madriaga ano na tayo, oo. Former colleagues tried to bribe Ramil Madriaga with 500 million pesos to 1 billion pesos in exchange for his silence on Vice President Sara Duterte's links to drug dealers and offshore gaming operators who bankrolled her campaign in 2022. Ayan tayo Sabi po yan mga kaistorya ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad. Naku, grabe naman yan kung totoo yan. Sino kaya yon? At sino kaya ang nagtangka na manuhol? Pinagtangka ng tudasin si Ramil Madriaga tapos ganyan pa. Grabe mga kaistorya. Si Congressman Sontay, nakuyog po ng mga netizens. Kasi naman dapat yung mga ganoong sinarili mo na lang, hindi mo na sinabi pa sa publiko. From Malacanang to City Hall, Quezon City Representative Bong Sontay on Wednesday reaped a storm of criticism over his lewd remarks about actress Ann Curtis after earlier drawing flack from his own colleagues in the House of Representatives. Tapos nagkataon pa Women's Month. Nayari. Mga kaistorya, oo. Dapat kasi yung mga ganong thoughts, mga kaistorya, sinasarili na lang yan, hindi na isinasa publiko. Anyway, bilang isang lalaki, normal Wag na naman tayo maging ipokrito pag nakakita ka ng magandang babae, di ba? Tapos ang ganda ng suot, di ba? Normal naman sa mga lalaki 'yon. Ang problema kasi elected official. Di ba? Pero sino ba naman matinong tao, kahit pa naman tayo karaniwang tao, bakit mo pa naman sasabihin sa publiko 'yun? Di ba? Mga kaistorya. Ayun, tuloy. Bilang respeto sana sa mga kababayan, sinarili mo lang, di ba? Okay, yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike mga kaistorya para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers. Maraming salamat higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Makati ang lalamunan ko, kanina pa ako napapaubo. Pinipilit ko lang at pinipigil ko. Itong upuan ko pa, ugik ng ugik. Ano ba naman ito? Baka meron niyang gustong mag-sponsor po ng upuan. Wala, bibigay na naman, grabe naman tong upuan na to. Yan yung ugik ng ugik, narinig nyo Nahihiya tuloy ako, pasensya na kayo. Sige po, sa susunod po ulit natin na content. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito ang bansang Pilipinas. Uubo na ako pero tatakbusin ko muna.